So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinize. So, ngayong araw, another update na naman tayo. Patungkol na naman ito kay Mayor Alice Go, at sa mga nangyayari dyan sa Pogo. So, this video is from the news board. So, yun, it has a title or meron itong pamagat na kakapasok lang. Grabe to, PBBM inutos na Alice Go, kulong habang buhay. Duterte, lapid, pagkor, binunyag. Ano na naman to mga expose men. So again, this video is from the news board. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Also, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinize. So hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, kakapasok lang. Grabe to. PBBM inutos na Alice Go, kulong habang buhay. Duterte, lapid, pagkor, binunyag. Diyos ko po. So again, the news board, Filipinoise, like, comment, share, subscribe. Start. The news board. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ma-corner itong si Alice Go, abay binunyag na ng PAOK na mabubulok sa kulungan itong si Mayora at malabo itong ma-deport. Yun. I think she would spend the rest of her Dapat lang talaga. Swerte naman kung ide-deport agad, di ba? life in the Philippines, given the number of cases that would be filed against her. That's one. Second, assuming that the next president or whoever grants her amnesty, for that matter, and allows her to get out of jail and have her deported. Ito din yun. Ito din yun. Kapag ka talaga yung kabilang administration, yung mananalo bilang president dati, tapos pinakawalan pa to, wala na talaga. Mas lalo silang lilitaw ng mga pro-China niyan. Tapos pro-Pogo pa na ako. Diyos ko po. When she be deported, she by the moment that she loses Filipino citizenship, she becomes stateless. Unlike her siblings who have Chinese passports, this woman has no Chinese passport for that matter. No? Yung mga kapatid niya, makakauwi pa ng kung saan man yon sa China. Pero to say, Mayor Alice, hindi ko alam. I think she would be stateless soon. Nako. At pag nangyari yun, walang pagdideportan sa kanya. Legally speaking, we've talked to our foreign counterparts. Grabe yung stateless Okay. Once you give up your Chinese passport and assume the passport foreign counterparts about it. Once you give up your Chinese passport and assume the passport of another, you lose the right to be able to use that passport again. No? So it will be very difficult, up almost to a point of impossible for you to reclaim your Chinese passport. Kaya magiging foreign nationals who once held Chinese nationality may apply for restoration of Chinese nationality if they have legitimate reasons. Those whose applications for restoration of Chinese nationality have been approved shall not retain foreign nationality. Okay. Problema talaga, wala na. She would not be able to go home to China, so to speak. No, hindi siya makakauwi ng po dyan. Now, she came to the Philippines accordingly to the BOI around 13 when she was 13. That's when her mother, Lin Wenyi, got the SIRB. So, nung nakuha niya yung SIRB, dependent na doon si Gu Waping. So, by that time, na nakuha nila yon, wala na, no? So, until the time that she reached 19, that's when she totally gave up her quote-unquote Chinese passport. 19. Sapagkat 19 siya nagkaroon ng COLB, Certificate of Live Birth. At sabi nga niya, yung tatay niya lang ang nagkasikaso lahat noon. So, garapaos. Noong una kala natin 17, pero nung subsequent Senate hearing, 19 pala na siya noon. Nung nakuha yung kanyang COLB. Akala siguro nila habang buhay silang mananaig na basta may pera tayo, pwede tayo mag-operate dyan sa Pilipinas. Pera-pera lang naman yan. Lahat ng mga requirements, lahat ng para magmukha tayong Pilipino, pera lang katapat. Malas nila na natapat sila sa panahon ngayon ng mga Marcos. Nako. Malas. At nakuha yung kanyang Filipino passport. So, okay. Masabi po itong ano na ito, yung episode na ito, itong drama episodes na ito. Ang alam lang ng PAOK ay papapanagutin po namin siya sa ngalan ng ating Estado, sa ngalan ng ating gobyerno, sa kanyang pambababoy at pambabastos dito sa ating mga sistema dito sa Pilipinas. Dagdag pa ng PAOK, talagang agree ako dun sa pambababoy, burahin nila at papanagutin lahat ng kasabwat dito sa illegal na pogo dahil ito ang utos ni Pangulong Marcos. Ang sabi nga sa amin ng Executive Secretary, kanina sabi nga niya, this is a presidential directive. Utos ng presidente ito. So, we have to abide by the presidential directive to rid the country of these scam farms. Kung sinong tatamaan, magpapasintabi po kami. Pero ngayon pa lamang kami nakikiusap na kung meron mang iba dyan na may mga benepisyong nakuha sa mga transaksyon nila dito sa mga scam farms nito, I urge them to come clean sapagkat
again, this is a presidential directive. Kung Oo. sila pa'y tinamaan, wala naman Wala to, men. Ang daming masasagasaan nito, men. Like, I think, kapag ka talaga nagkatagpi-tagpi na yan, tapos nagkadamayan na, wala na, yan na tayong ano natin na, grabe. Mabuti naman. At meron din sa wakas, naglakas loob na ayusin tong sistema natin na ganito, di ba? Mga bulok. Like, may magagawa doon. No malice intended. As the Executive Secretary keeps on reminding us, go where the evidence leads you. May pasabog din ang PAGCOR na may mga dating cabinet member na protektor ng Pogo pero ayaw naman pangalanan. Kaya buwelta ni Senator Gatchalian, bakit hindi pa pangalanan itong dating cabinet member? Bakit ba? Dahil ba mga big times din yan? Dapat pangalanan yan, like sagasaan talaga yung dapat sagasaan. Walang pinipili kasi kawawa yung sambayan ng Pilipino or yung Pilipinas kapag pinoprotektahan natin itong mga loko-loko din na pumapabor dito PAGCOR to already disclose it rather than play the suspense game. It's better to already name that person that they are referring to right away. However, that proves that one thing. That statement that by PAGCOR proves one thing, that these Pogo companies and the people behind Pogos have managed to already link themselves with former cabinet secretaries, high-level people, enforcement agencies, and that's what we have been saying all along. Dagdag naman ng PAOK, dapat pangalanan na ng PAGCOR kung sino itong cabinet member. Kasagaling, tumugma ang taong ito sa listahan ng mga protektor. Pinakita si Roque una tapos si Digong matigil na itong mga blind item na tinatawag kasi mahirap din po kasi sabi nga nung mga senador, napakaraming mga former cabinet officials. We're really waiting on PAGCOR na ilabas yung kanilang pangalan at mga ebidensya para i-sustain din namin kung kapareho nga yung ebidensyang hawak namin. Wala na, nanginginig na yung mga itlog nito, men. Matatandaan na nadawit sa illegal na Pogo ang pangalan ni Attorney Harry Roque na dating cabinet secretary sa panahon ni Duterte. Lalo naman na diin si Supremo sa issue ng Pogo matapos ibunyag ni Engineer Toto na pati lupain ng mga farmers ay inangkin ng Pogo sa proteksyon ni Supremo. Grabe, yan din yung sad part, if ever na totoo yun. Para lang ma-facilitate yung mga checkwang mga gahaman or mga abusado, para lang ma-facilitate yung Pogo nila na gagawa ng illegal. Yung mga farmers sinasantabi. Porque ba maliit lang yung kinikita nila or makikita nila sa mga farmers na yan. Samantalang millions or billions sa mga Pogo. My goodness. It's so sad. 2019, nagsimula na ngayong noong October pa lang nagsimula na ng construction ng Pogo. So para matuloy ang negosyo sa Pogo, siyempre kailangan ng mga protectors. Of course, hindi malayo na nandoon ang kamay ni Mr. Lito Lapid. Tama, kasi ikaw chairman ng Games and Amusement Committee. Tapos nandun din ang kamay na bakal ni Jing Kapil o Kapal. Nandun na siyempre, hindi papayag si Bong Pineda na magkakaroon ng palaro dyan na sugal kung hindi dadaan sa kanya. So, imposible po mangyari na ang sinasabi ni Lito Lapid at saka ni Baby Pineda na hindi nila alam ang Pogo dyan sa Purak ay kasinungalingan. Grabe, prangkahan talaga, Wala, men. Kung hindi naniniwala si Toto Kausing, kayo maniniwala ba kayo? Comment. Kasinungalingan. Yan po ang katotohanan dyan. Sagot naman ni Senator Lapid, wala siyang kinalaman sa pinagsasabi ni Engineer Toto. May isang vlogger siguro nagagalit sa akin. Inuubay ako doon. Akin daw yun, protector daw ako doon sa Pogo. At yung lupa, akin daw. Doon nakatayo yung building ng Pogo. Wala pong buong katotohanan yan at hindi akin yung lupa na 10 hektarya na kinatatayuan ng Pogo. Opo, dinimanda ko na para madala naman yung mga ibang vlogger na nagbabalita, nag-aakusan na walang katotohanan. Kawawa naman po, isa po akong biktima dyan. So ayun, dinimanda na. So dinimanda na pala si Toto Kausing, men. Ako po. Well, actually, bago pa naman siguro sabihin ni Toto Kausing yan, alam niya na may malaking possibilities din talaga na tawag dyan, didemanda siya. Kaya nga, minsan, napapaano tayo ba nga na grabe ang tapang ng taong to. Nasa sa inyo na talaga yan kung maniniwala kayo sa kanya o hindi. Basta ako dito, hintay-hintay lang talaga tayo na lumabas talaga yung buong katotohanan. Kasi syempre, tawag dyan, ika nga nila, innocent until proven guilty.
Ang dami po kasing mga nabibiktima dyan na pinalilitaw ng sama-sama ng taong na inaano na wala naman siyang alam at walang kasalanan. Ayon naman sa mga kababayan natin, abay balat sibuyas itong si Supremo at ayaw mabatikos Nako. dahil ang panglaban, kasuhan ang bawat pupuna sa kanya. Nako. Mainit na issue ngayon ng Pogo. Alam naman natin kung sinong promotor niyan. Sino ba? Kaninong administrasyon ba nagsimula ang mga Pogo na yan? Kaninong administrasyon nagsimula at mabilis na lumaganap ang Pogo? Sinong promotor niyan? Duterte yan. Duterte. Ngayon na nai-expose na ang kasamaang dala ng Pogo na yan. Ha? Anong ginagawa ngayon ni Digong na Duterte? Sa isang interview sa kanya sa Tacloban, kasi pumunta siya ng Tacloban, in-interview siya doon. Pinagtanggol ni Duterte ang Pogo. Sabi ni Duterte, kailangan kasi ng Pilipinas ng pera eh. Oh, malaki daw ang perang nakukuha dyan sa Pogo. Hindi ako naniniwala kung kailangan ng Pilipinas ng pera. Sobrang liit lang ng kikitain eh. I will assure you under my oath of office of as President of the Republic as elected by you, yang Pogo na yan, malinis yan. Hindi ako naniniwala na pera lang para sa bansa. Like, no. Sobrang liit lang ng nakukuha ng Pilipinas sa mga yan eh. Tapos ano yun ibabaliwalain natin yung mga scamming. Yung mga hacking nila. Ano yun? Ano yun? Tapos yung mga Chinese dito sila nakakakuha ng great opportunity. Nagtatayo sila ng mga illegal na business dito sa Pilipinas. Ano yun? So okay lang na gumawa sila ng kalokohan dito. Ang importante, may kikitain yung Pilipinas. Like, men, anong pinagkaiba dyan sa, halimbawa, yung West Philippine Sea? Agree lang pala kayo if ever na, okay, bibigyan namin kayo ng 20 billion yearly. Basta sa amin na yung West Philippine Sea. So for example, like that, papayag na lang kayo as long as may nakukuhang pera yung Pilipinas. 20 billion. Eh what if ang kinikita ng China dyan, 1 trillion per year? Diba? Sobrang layo, men. Di pwede yung porket may natatanggap tayo ay okay na tayo. Dapat i-consider din natin or tingnan din natin yung side na baka may mga illegal na ginagawa to, makakasama to sa kababayan natin. Mga ganun ba? Hindi pwede yung as long as there's a pera. Tapos ngayon, nung malaman natin na yung mga pinag-iimbestiga na, wala na. Marami palang mga illegal na ginagawa. Pogo. Oh, yan ang sabi ni Duterte. Malaking buwis ang kinikita niya ng gobyerno sa Pogo. Ang kailangan natin ang Pogo, ang pera. Kaya kung ang mga Pogo na yan, ang purpose daw niyan kaya payagan niya nung panahon niya ay dahil kailangan niya ng bansa ng pera. Para kay Digong, walang masama sa Pogo. Kaya pinapasok niya ito. Siya ang nagpapasok niyan. Panahon niya, nakabilo yung mga Pogo na yan. Panahon ni Pinoy, wala pa naman yung mga Pogo na yan. Pero ang paliwanag nga ni Digong, kailangan kasi ng pera ng bayan, ng bansa. Kaya buwis. Buwis. Ha? Buwis galing sa Pogo, 8 billion daw. Ito ang sunod kong tanong. Malaki ba ang 8 billion? Ay, yung 8 billion na... Kaya nga, ilan lang ba yung 8 billion, men? Tapos, yung perwisyo na idudulot sa atin yan dito. Like, can you imagine that kawawa yung mga pobreng Pilipino na nai-scam? Ilan yung kinikita nila sa mga pobreng Pilipino or sa mga Pilipinong naloko? Yung 8 billion natin, kumita na pala sila ng 82 billion or 92 billion. Diba? So, mga nasa 8% or 10% lang tayo. Yan lang, maliit pa yan dun sa kinita, dun sa Farmally. Ito. Ikaw Duterte, Digong, nung presidente ka, ilan ang confidential at intelligence funds mo? 4.5 billion. So ibig sabihin, tinanggap niyo yung Pogo na yan na grabe ang pinsala sa bayan. 8 billion lang yung yung kita dyan ng gobyerno. Tama. Samantalang ikaw, yung confidential at intelligence funds mo, Digong, taon-taon, 4.5 billion pesos. So ibig sabihin, kahit alisin mo yung Pogo na yan, alisin mo lang yung confidential at intelligence funds mo, Duterte, tayo na halos punuan yung buwis na galing dyan sa Pogo na yan. Tama. Yung anak mong si Pulong. Ika nga nila, kung gusto may paraan. Diba? Di yung, as long as may binibigay, hindi mo na i-strictuhin. Magkano ang budget sa first district ng Davao City ng congressman siya? Mula sa 3 taon ni Pulong na congressman nung panahon na ikaw ay presidente. 51 billion pesos. Grabe. Tingnan nyo yan. Si Pulong lang yun, distrito niya lang. 51 billion pesos. Yung Farmally, 12 billion pesos. Yung transfer ng DOH, papunta ng PSDBM, ginawa ni Duque nung panahon ng COVID, 47 billion pesos. Pinahalagahan nyo yung kinikita dyan sa Pogo na 8 billion pesos, pero yung ninanakaw ninyo, actually, ang kailangan lang ninyong gawin ng mga politiko, alisin nyo yung mga confidential at intelligence funds nyo. Boom. Diba? Nabisto ni Atty. Enzo. Imagine nyo yan.
8.8 billion daw ang kinita noong 2022. Pinagmamalaki na yan. Ay ang nawawala sa korupsyon, sobra-sobra pa dyan. Kaya ang totoo, hindi totoong walang pera ang bayan. Yung sinasabi ni Digong na kailangan daw kasi natin ng pera kaya pinapasok niya ang Pogo. Ilan yung kinita noong 2022? 8.8 billion. Tignan nyo yan? 8.8 billion lang, nalalaki na kayo? Pinahahalagahan ni Duterte yung 8.8 billion. Kaya daw pinapasok niya ang Pogo kasi kailangan natin ng pera. So ang kailangan lang naman talagang gawin na sa bansa natin, alisin ang Pogo, alisin ang korupsyon. Maraming pera pa rin ang bayan. Hindi Pogo ang solusyon. Tama. So ayun, that's it. Kita nyo naman. That's from the news board. So yun, supportahan nyo yan. At syempre, before you leave, don't forget to subscribe our YouTube channel, Filipino IC. So kita nyo naman. Also, credits na rin kay Toto Kausing at kay Attorney Enzo. So grabing mga expose din yun. Or tsaka yung opinion ni Attorney Enzo, gusto ko rin yun. Like rekta din rekta. Like, man, can you imagine that? Ang lakas mong tawag dyan na malinis yung Pogo tapos mag-i-stand ka lang dun sa kailangan ng pera ng Pilipinas. Sayang yung nakokolekt na 8 billion. Tapos ano yun, parang wala ka na lang pake na as long as nagbibigay yung mga Pogong yan. Walang problema yan. Tapos malaman-laman natin yung mga confidential funds nyo lagpas ng 10 billion. Diba? I think may point din yung sinabi ni Atty. Enzo na kung gusto nyo talaga, ba't di nyo bawasan yung mga confidential funds nyo or tanggalin nyo? Hindi yung para lang makapasok yung Pogo, malay natin or hindi natin alam yung mga Pogong yan, may mga under the table din yan sa kanila. Malay lang naman natin. Kayo ba, do you think meron bang ganyang nangyayari? Kasi kung totoo ka talaga na maka-Pilipino, men, di ka like, pakikinggan mo rin yung yung hinaing ng taong bayan or yung opinion ng taong bayan na may mga ginagawang illegal to 'di ba? O imbestigahan natin. 'Di ba? Meron sanang ganon kung totoo kang yung Pilipinas or yung mga Pilipino talaga yung iniisip mo. Huwag mong sabihin na sayang yung tax. Malay namin kung yung nakokolekt ng tax, saan din niya napunta. Or yung mga under the table. Yun nga ang pinakaano talaga natin dito. Dapat wag tayong magbulag-bulagan di porket may nabigay. Dapat marunong din tayong tawag dyan. Ganoon din ba? Himayin din natin ba? Investigahan din natin. Tapos pag may nakita tayo na may mga scamming pala to. Sige, close natin to. Kung meron man tayong loss ngayon, maghahanap na lang tayo ng ibang way para makakolekta din yung Pilipinas ng some kind buwis na pamalit dyan sa Pogong yan. As long as marangal. Sana mga ganon yung mga ginagawa. Hindi yung wala diretsahan na Kaya yung taong bayan, mas lalo nagdududa. Kasi ba't parang hindi ka mapagduda dyan sa Pogong yan? Bakit ba? Kahit naharap-harapan ka ng sampalin na, ito, na-raid namin, ito, mga scamming. Tapos sasabihin mo lang, hindi, malinis yung Pogong yan. Sayang ibibigay. Tapos yung iba naman, hindi i-close lahat. Sayang. May pagganon-ganon pa. Dapat itira yung mga hindi illegal. Paano natin masasabi yan? Yung lahat ng Pogo naman na yan, bago yan naging illegal, naging legal naman muna yan Tapos yung iba dyan, up until now, yung front nila, malinis. Pero yung sa likod nila, yun yung madumi. Nandun yung mga illegal. So paano natin maano yan? Diba? Sobrang hirap. Kaya yun nga, ang proposal nga ng mga kapwa-senador, kapwa talaga, yung mga mahal na senador natin, diba? Yung proposal nila na ipa-close talaga lahat ng Pogo. Yan yung panawagan nila kay PBBM. So yun, sana nga i-close na yung mga Pogong yan ASAP. So kayo, agree din ba kayo doon na i-close yung Pogo? Comment down below. Tapos yun, that's it na lang muna. Kayo, comment down below. Tapos again, Filipino IC at the news board. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.